Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Canadian jobs will go to Canadian workers first. So this time, ang opposition party naman ng Canada ang siyang may panawagan na itigil na, scrap the temporary foreign workers program ng Canada Immigration. Ang dahilan, ayon kay Mr. Pierre Poilievre ng Conservative Party, ang dahilan daw po ay dahil naaagawan ng mga foreign workers ang mga kabataan sa mga trabaho. At binanggit din niya na mataas po ang unemployment rate ng mga kabataan sa ngayon dito sa Canada. Posible nga kaya itong mangyari? O baka naman ito isang ingay politika lamang sa kasalukuyan? Yan po ang ating paksa ngayon dito sa ating video. Hello everyone, si Ate Menchie po ito and welcome back to another episode ng Menchie's Philcan Life. Kung bago po kayo sa ating channel at hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po para maka-access kayo sa mga balita, impormasyon, iba't ibang paksa tungkol sa Canada. At sa inyo na mga dati na pong mga channel subscribers, maraming salamat po sa inyo. At kung gusto nyo maging channel members dito, just click the join button below. At gusto ko pong pasalamatan ng ating mga loyal na channel members. Thank you kay Jency, kay Ariane Del Malinaw, Joy Gabriel TV, Arthur Postigo, kay Nanette Lapira, Marjo Jumento, Marlo Quasay, Jesseline Ochoa, kay Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Okay guys, let's go back sa ating topic. Ito po ang pinakang explosive na paksa about immigration sa nakalipas na 2 araw. Ito ay ang statement ng conservative leader, opposition leader, na si Mr. Pierre Poilievre, na sinasabi niya na dapat ay scrap na o tanggalin na totally ang TFW, ang temporary foreign workers, sa number 1 rason na ang mga workers mula sa abroad ay umaagaw sa trabaho, particularly ay mga pangkabataan ng mga trabaho. Ayan po. Pero pa siyang mga sinabi like 75% na mga foreign workers job ay low wage. So dahil daw low wage, yan po yung mga tinatrabaho ng mga kabataan dito sa Canada. Dahil 75% ang TFW, ibig sabihin malaking porsyento ang naaagaw nga sa mga kabataan. Iparinig ko sa inyo ang medyo substantial na statement ni Mr. Poilievre. This will run for about a few seconds. Hindi ho abutin to ng 1 minuto. So, pakinggan po ninyo. The Liberals have to answer. Why is it that they're shutting our own youth out of jobs and replacing them with low-wage temporary foreign workers from poor countries who are ultimately being exploited? The workers themselves, they are not bad people. They are not the problem. They are being taken advantage of by liberal corporate elites who want to use them to drive down wages. The time has come for decisive action to stop the Liberals from using our immigration system to pad the pockets of corporate elites and other insiders at the expense of Canadian jobs. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program. Kung inyong maalala guys, ay sa nakalipas, meron pong online petition na, di ba? To scrap the temporary foreign workers program. Wala na tayong nabalitaan na development ng online petition na yan. And this time, ito naman ang statement ng isang political leader. So, parang 2 strike na po sa TFW. Kaya marami sa inyo ang nangangamba, ay, wala na naman tayong pag-asa, yung mga ganyan po. Hold on guys, huwag kayong masyado agad na magpanic dahil ito naman po isang panawagan lang. It's a call, no? It's a call from a political figure dito sa Canada. Kung pinakinggan ko lahat yung mga tanong-tanong sa kanya at mga sagot niya, wala naman siyang sinabing konkreto pong action niya, no? Para totally alisin ito. Meron ba siyang gagawing action sa legislature or whatever? Wala naman po siyang sinabi.
Now, pakinggan naman natin ang sagot dyan ni Prime Minister Mark Carney kung saan sinabi niya na hindi niya ititigil o aalisin ang TFW sapagkat ito po ang request ng marami sa mga nakakausap niya sa mga probinsya. Sa halip ay pwedeng magkaroon ng adjustment upang ito ay mas maging focus pa. We've been absolutely clear as a government that we want and we're putting in place policies so that the overall level of immigration as proportion of the population will decline from around 7% today to around 5% several years from now. Now, the biggest contributor to immigration is not temporary foreign workers. It's a variety of other factors. Their number one issue is tariffs, and their number two issue is access to temporary foreign workers. Okay? For the moment, it's a great request of the Quebec government and a big demand of the Quebec companies. But we have to keep this program. As a whole, it's clear that we can improve our overall immigration policies. We're working on that, and we're setting clear goals to adjust. Maghanay lang po tayo ng ilang mga points na nakikita natin at mga na-research natin, narinig natin, at may ilan pa rin po ako mga clips na ipaparinig sa inyo guys, okay? In support to this topic. Una guys ay sa panig ng Liberal government. Alam naman natin na meron ng mga restrictions po na ginagawa para pauntiin ang pagpasok ng mga foreign workers. Maraming mga nag-end na ang kontrata ay hindi na nakaka-renew dahil dun sa 6% na cut-off ng unemployment rate. Kapag 6% na, hindi na pwedeng mag-apply ang mga low-wage applicants, low-wage jobs applicants. At binawasan na rin po yung pwedeng kunin ng isang company. Ginawa na lang pong 10% ng empleyado ang foreign workers. Yung mga ganun, yung mga restrictions. So, ang sabi ng Liberal government, well, we have these restrictions going on at pinauunti na namin, may cap na ang pagpasok ng mga foreign workers. Tapos, sinabi nila na yung figure o yung numbers na ibinigay ni Mr. Puliev ay hindi raw po yun accurate kasi ito sa kadahilanan pong ito, ayan po sa screen, yan ang statement po ng Liberal Party. At sa ngayon po sa report, ito po yung graph sa screen, tinan po natin kung gaano karami ang mga foreign workers sa nakalipas na mga taon at hanggang ngayong 2025, pruweba na umuunti na ang foreign workers sapagkat nagbabawas na nga po dahil sa mga restriction na ipinatao. Ayon din kay Mr. Mark Carney, number 1 daw pong topic ngayon kapag siya nakikipagpulong sa iba't ibang lugar ng Canada. Number 1 topic ay tariff. Number 2 ay immigration, foreign workers ang pinag-uusapan. So, kumbaga, as they go along, ay magkakaroon sila ng consensus talaga kung ano ang dapat gawin sa foreign workers ng Canada. So, hanggang sa kasalukuyan guys, dinidepensa ng Liberal Party ang kanilang foreign workers program. Okay? Number 2, kung ating pong pakikinggan si Mr. Puliev, ay wala naman siyang sinasabing konkretong aksyon na gagawin nila. Although this is just a call, panawagan pa lang sa gobyerno na alisin ang foreign workers program. Pero wala siyang sinasabing iba pang aksyon na gagawin niya. Meron binabanggit po na katulad ng naming and shaming ng mga kumpanya na mahilig mag-hire ng foreign workers. At makikita ninyo, number 1 po ang Tim Hortons sa sineshaming nila. No? Meron pong ilang mga makikita kayo sa social media, online, na mga shaming na pinapangalanan po nila yung company, na mahilig sa foreign workers, na naaagawan ng mga locals, yung mga ganyan. Tulad po ng ito, mga ipapakita kong ilan dyan sa mga namomonitor ko rin po. Yun. So, aside from that, officially ay wala pong sinabi si Mr. Puliev na magiging aksyon na legislative or whatever. Okay po. Sa panig naman guys ng mga businessmen, mga negosyante, ang sabi, ang call down na ito na Mr. Puliev na alisin ang TFW is ridiculous. It's ridiculous. Ayon kay Mr. Dan Kelly, siya po ay presidente at CEO ng Canadian Federation for Independent Businesses or CFIB, ang sabi niya ay ang suggestion daw na alisin ang TFW ay ridiculous. Sa kanya pala galing yung word na yun. It's ridiculous. Halimbawa daw po, kung meron daw opening ng isang rural job, isang trabaho sa rural area ng Saskatchewan, example lang naman niya ito. Kung meron daw pong bakanting trabaho sa Saskatchewan, sa isang rural area doon, sa palagay nyo ba,
ay mayroong kabataan mula sa Toronto na mag-a-apply? Yun ang question ni Mr. Dan Kelly, which is also true. Na syempre pagka Canadian or PR na, mapili ka na kasi meron ka ng kakayanang mamili ng trabaho. Kaya yung mga mahihirap na trabaho, mga remote jobs, mga iba pang medyo nakakatamad na trabaho, ay hindi na yun pipiliin ng mga kabataan na may kakayanang pumili ng iba pang pwede nilang trabahuhin. Ano ho? Yun po ang sinasabi po ng business ng Federation of Business in Canada. Sa panig naman ng mga migrant workers, guys, meron akong pinanood na video sa Global News at ang sabi ni Miss Ingrid Mendez, na isa pong leader ng migrant workers, ang sabi niya, if Mr. Poilievre truly cares for the workers, sapagkat ang mga workers ay mahalaga sa ekonomiya, ang sabi niya, if he truly cares, ang dapat niyang gawing reforma ay pangalagaan pa ang karapatan at paayusin pa ang kalagayan ng mga workers. Yun po ang sinasabi niya. So, pakinggan natin guys yung clip ng statement ni Miss Ingrid Mendez mula sa Global News. What we need is really for Mr. Poilievre not to divide the workers. We are all workers and we all deserve dignity. We all deserve to be treated respectfully. And migrant workers are not different workers. And corporate greed is taking advantage of them, of these most vulnerable workers that the system makes vulnerable. So in closing guys, ang masasabi po natin dito ay huwag muna tayong mag-jump into conclusion right away dahil kung nabubuklat man po ang usapin na ito ay talagang ganun ang mga politiko guys. They have to say something lalo na at active na muli si Mr. Pierre Poilievre. Kailangan talaga niyang meron siyang masabi at maging aktibo siya. So as long as wala tayong nakikitang action pa para alisin totally ang foreign workers program, nananatili po na ngayon ay nasa estado po ng pagpapaayos or pagrereforma ang ating liberal government sa immigration kasama na ang TFW. At naniniwala din ako sa suggestion ng marami, naririnig ko sa mga statement ng mga immigration lawyers, ng mga marurunong sa immigration, na ang kailangan ay reform, na ang kailangan ay pagandahin pa, ang kailangan ay alisin yung masama at idagdag ang bago, reform. Yun po ang naririnig natin. Tayo po yung sumusuporta sa panukalang yon na reform ang kailangan. Just be updated, palagi pong manood at makinig ng mga balibalita tungkol sa Canada, lalo na kung kayo meron pa rin pong Canadian Dream. Yun na muna guys. Thank you very much for watching. At kung nagustuhan niyo po ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel. Salamat po sa mga dati na nating loyal na mga subscribers. At you can join and be a member of this channel. Thank you kay Jency, kay Ariane Del Malinaw, Joy Gabriel TV, Arthur Postigo, kay Nanette Lapira, Marjo Jumento, Marlo Quasay, Jesseline Ochoa, kay Corazon Binene, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. So yun na guys, si Ate Menchie po ito from Toronto. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod nating episode ng Menchie's Philican Life. Bye-bye!